Magandang araw mga angels! Welcome to Angel Untold Stories. Tunghayan natin ang ikalawang kabanata ng kwento ni Elise at Nate na may pamagat na My 13-year-old Wife. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-like and share po ng ating video. Pakiclick na din po ng subscribe button. Gayon din po ng bell button para palagi kayong updated sa parating ko pong upload. Matutunaw na ako sa titig na yon kung kaya't napakurap ako at iniwasang salubungin ang tingin niya. He cleared his throat at tumayo. "I'll go down," sabi nito at tumalikod. Ako na may naiwang mag-isa sa silid nito. Nang tuluyan na siyang makalabas ay nag-init ang buong mukha ko. Napahinga ako at napapadyak sa hindi ko maintindihan. Nagpagulong-gulong sa malawak na kama ni Nate at napayakap sa kanyang mabangong unan. Naamoy ko pa ang mabangong pabango nito na dumikit sa kanyang unan. Pigil ang aking pagtili. Hindi ko maintindihan na para bang maiihi. Nang matauhan ay kaagad akong tumayo at inayos ang gusot sa kama at nagtungo ng banyo upang makapag-ayos. Nagsisipilyo na ako at tapos ay maghihilamos ng unti-unting mag-sink in sa utak ko. Nandito ang lolo. Ibig sabihin ay tapos na ang pagiging busy nito. Mas lalo akong natulala nang mag-sink in muli sa utak ko kung ano nga ba ang dahilan ng agarang pagbisita niya sa amin. Bumukod kasi kami ni Nate matapos ikasal sa kanyang sariling bahay. Matagal na kami nagsasama, ngunit iwas kami sa isa't isa. Pati nga tulugan ay magkahiwalay, tanging si Manang Feli lamang ang nakakaalam ng lahat. May kumatok bigla sa pintuan ng banyo. "Elise, iha?" Binuksan ko ang pintuan sa aking silid at bumungad si Manang. "Iha, pinagmamadali ka na ng Don," sabi nito. "Manang, mukhang hindi maganda to." Napakunot ako sa aking ulo. Napangiti lamang sa akin si Manang. "Malay mo naman iha, sa pagdalaw ng lolo mo, baka ito na nga ang paraan para mapalapit kayo ng senyorito." Kaagad kong tinakpan ang bibig ni Manang Feli at napatingin sa gawin ng pintuan ko palabas. "Shh! Manang naman! Huwag kayong maingay, baka marinig kayo ni Nate niyan," sabi ko habang nakanguso. Namumula na ako sa labis na hiya. Alam ni Manang Feli ang buong kwento. Saksi din siya sa kasalang naganap sa amin noon ni Nate. "O siya, sige na at gumaya ka na. Hinihintay ka na ng Don at ng senyorito," sabi nito at ibinigay sa akin ang simpleng damit na kinuha niya sa cabinet ko. "Thank you, Manang," sabi ko. "Masaya akong maayos ang lagay ninyong dalawa." Binasag ng lolo ang katahimikang namamayani ngayon sa hapagkainan. Napainom ako ng orange juice dahil alam ko namang isang mahabang interview na naman ang magaganap. Peke akong ngumiti na lang dito. "So Nate, how's my granddaughter?" Naubo ako bigla sa tanong ng lolo. Ito na naman siya at nag-uumpisa na. "Hindi ba siya nagpapasaway sa'yo?" Hindi pa nga nasasagot ni Nate ang unang tanong ay may kasunod na agad. Nagkatingin na naman kami ni Nate. Sa sobrang kabado ko'y halos mapira-piraso ko na ang steak na kinakain ko. "She's a good wife," nakangiting sabi ni Nate. At dahil doon, eto na naman ang taksil kong puso, abay ang bilis na naman. Nakikita ko nga, si Elise ko ang nag-iisang babaeng apo ko sa angka ng mga suliban. "I know she's in a good hands," sabi nito. Ganito ako kamahal ng lolo dahil ako lang ang babae sa lahat ng apo niya. Well, kung hindi nyo na itatanong, may naging anak si lolo sa iba pang babae kung kaya't hindi lang si mama ang anak niya. Nakilala ko naman ng iba kong pinsan na lalaki noon. "Yeah, she's in a good hands with me," mahinang sabi ni Nate, pero nakarating sa akin yon. Halos maihina ako sa kilig pero syempre bawal. Bawal kasi ayokong magmahal ng ako lang. Mahirap yon. Masakit at ayokong mas masaktan pa. Pero teka, nagdadarama na naman ako kaya erase. Oo nga pala, dito na muna ako tutuloy. Nagbakasyon kasi ako at nagsasawa naman akong umalis ng bansa kaya mas mabuti kong dito na lang. "Ano? No way, highway!" "Po?" Napataas ata ng boses ko. Si Nate naman ay tahimik ngunit bakas din ang pagkagulat sa mukha nito. "O bakit Elise, para ka nakakita ng multo?" sabi ng lolo. Wala lolo, na-miss po kita." Pagdadahilan nito.
Patay na talaga, hindi kami pwedeng mabuking ni Nate dahil baka atakihin na naman sa puso ang lolo at hindi na maagapan. Mga 2 weeks lang naman iha. I have a flight to Macau for business kaya hindi ako pwedeng magtagal, sabi nito at uminom ng kape. Pangiti-ngiti lang ako pero sa loob-loob ko'y napakatagal ng 2 weeks. Kinagabihan, maingay sa salas dahil nag-iinuman ang lolo pati si Nate. Casual na inuman lang naman ito. Dahil sumakit ang ulo ko sa mga assignments ko, kaya ako bumaba at ito ang bumukad sa akin. Nagkatingin na naman kami ni Nate at nagpaalam muna ito kay lolo at gumawi sa kinaroroonan ko. Hinila niya ako bigla sa itaas at parang may importanteng sasabihin. Inilipat mo na yung mga gamit mo sa kwarto? Sabi nito. Ha? Why should I? Elise, are you thinking? Gusto mong mabuking tayo? Iritang sabi nito sa akin. Napaisip naman ako, may punto siya. Maya-maya lang tapos na kami at for sure bibisitahin tayo ng lolo, sabi nito. Tama siya, I know lolo, masyado itong makulit lalo na pag nakakainom at paniguradong bibisita to sa silid mamaya. Tumango naman ako sa kanya tsaka ito nakahinga ng maluwag. Tatalikod na sana siya nang mag-ring ang phone niya. Paghablot niya sa bulsa, nakita ko kaagad ang pangalan ng tumatawag. It's Maricar. Wala na ngang iba. Kaagad niyang pinatay ang phone at inilapag sa may gilid ng counter para bang wala siyang pakialam at tuluyan ng bumaba. Dahil nga sa pakialamera na akong nilikha ng Diyos ay kinuha ko yun. Wala naman sigurong masama kung sisilipin ko lang. Dali-dali akong nagtungo sa silid ko nang maabutan si Manang Feli na isa-isa na palang nililipat ang mga gamit ko sa kabilang silid. Manang, okay na po. Ako na po yan. Ako na po ang bahala. Pagmamadali ko. Magsasalita pa sana si Manang nang pilitan ko siya na lumabas na at ako na ang bahala. Nang sa wakas ay ako na lang ang tao ay dali-dali ko yung inilak at nagtungo sa banyo. Pagbukas ko pa lang ng phone ay nagring agad ito. Halatang patay na patay talaga tong Maricar na to sa asawa ko. Nakataas ang kilay ko nang pindutin ko ang green button. Hello baby, baby I love you. I'm really sorry. Please forgive me. Please come back to me. Bungad niya na halos magpakulo na ng dugo ko. I rolled my eyes while still listening. Wala si Nate. Pataray na sabi ko. Ha? Elise, bakit nasa iyo ang phone niya? Asan siya? Kaagad naman akong dinaluyan ng pagkapilya ko at binuksan ang shower. Naliligo siya, bakit? Pigil na ang tawa ko dahil alam kong halos kamuhian na ako sa mga oras na iyon ni Maricar. What? Kasama mo siya? Siyempre, sino ba ang asawa? Sagot ko dito na siyang nagpasabog sa kanya. Huwag mo akong kinakalaban, Elise. Sinasabi ko sa iyo may kalalagyan ka sa akin. Bago yon ay nai-on ko yung recording kaya nakuhanan yung pagbabanta niya sa akin. Wala na akong sinasabi pa kundi, bye Ate Maricar, good night. Sabi ko at pinatay ang tawag. Tingnan lang natin Maricar. Sa isip-isip ko at pinatay ko na ang phone. Dali-dali akong lumabas at inilagay ito sa counter na pinaglapagan ni Nate. Nagpunta na ako sa silid niya at nahiga sa kama niya. Kinakabahan ako kaya napabalikwas muli ako ng bangon at halos ikutin ko na ang buong silid ni Nate. Narinig ko na ang mga yabag papunta sa silid na to kung kaya't dali-dali akong nahiga sa kama at kunyaring nagbabasa. Pagbukas ng pinto'y bumukad si Nate at si Lolo. Matulog ka na iho, salamat talaga sa oras mo. Nakangiting sabi ni Lolo. Oo Lolo, bakit pa kayo nandito? Matulog na kayo, baka makasama pa sa inyo ang pagpupuyat, ang sabi ko. Gusto ko lang kayong bisitahin bago ako matulog. Doon ako matutulog sa kabilang kwarto, sabi nito. Napalunok ako, wala talaga kaming takas ni Nate dahil sa kakulitan ni Lolo. Mabuti na lamang at mabilis kong nailipat ang mga gamit ko dito. Good night! Sabi ng lolo at sinara na ang pinto. Naiwan naman kami ni Nate na bukas pa rin ang pagkagulat sa mukha namin. Ito pala ang kauna-unahang gabi na magsasama kaming dalawa sa pagtulog. Doon na lang ako sa sofa, sabi nito at nahiga na sa sofa nang bumukas ng pinto. Si lolo na naman ito. O lolo! Napasigaw ako sa gulat at kaagad namang napalundag si Nate sa pagkakahiga. Alerto itong naglakad papunta sa kama kung saan nasaan ako. Nakalimutan ko lang Elise, bukas hindi ka papasok. Pupunta kayo ni Nate sa hacienda.
Paalala ng lolo tsaka muling sinara ang pinto. Nilak na yun ni Nate at nakahinga kami ng maluwag. Akala ko talaga'y mabubuking na kami. Napagdesisyonan na lang namin ni Nate na matulog ng magkatabi. May malaking unan ang nakapagitna sa amin. Magkatalikuran kami at hindi na nag-uusap. Hindi ako makatulog. Ang likod ko sa kama dahil paiba-iba ang pwesto habang si Nate naman ay nakatilikod lamang sa akin at mukhang tulog na ito. Hay Elise, pahihirapan ka pa yata ng lolo mo na iwasan ang lalaking ito. Nakakainis naman bakit ano ba kasi ang trip ng lolo? Ay malamang Elise, mag-asawa kayo, siyo nga lang. May mag-asawa bang hindi nagtatabi? Mayroon na. Nakikipagtalo ang mga brain cells ko sa akin. Shh, manahimik ka brain, ang kulit mo naman Matutulog na ako, diba? Diba? Hala, sige na Elise, kausapin ang sarili. Nasabi ko sa isip ko, dilat lang ako, gising buong gabi, buong magdamag. Sleep! Nagulat ako nang magsalita si Nate habang nakatilikod pa din ito. Ha? Nagising ko ba siya? O baka naman tulad ko ay kanina pa siya hindi makatulog? Mugto ang aking mga mata, nagising ako dahil sa sikat ng araw. Anong oras na? Tanong ko sa aking sarili habang kinukusot-kusot ang kanang mata ko. Lutang ako ng mga oras na yon hanggang sa ako'y naupo. Napakurap-kurap pa ako at tumambad sa akin ang malaking salamin. Gosh Elise, mukha kang bruha, sabi ko sa sarili ko nang makitang gulo-gulo ang buhok ko. Okay lang maging bruha, maganda naman. Bigkas ko na siyang kinatikhim ng kasama ko sa loob. Doon na lang biglang rumihistro sa utak ko ang lahat. Gulat akong napadako sang tingin sa may bandang pintuan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Nate. Nakapamulsa ito, taas-taas ang buhok na may kaunting wax. Naka-white half-sleeve shirt at bukas ang isang botones. Pagdako ng tingin ko sa ibabay, nakapadyama ito na itim. Princess, you're talking to yourself, sabi ni Nate. Nag-init muli ang aking pisngi. Yun ang tawag niya sa akin noon pa kasi nga prinsesa daw niya ako. Napalunok ako na siyang kunot ng noon niya dahil naglo-loading na naman ang utak ko. Come on Elise, get up and take a shower now, sabi nito na nakakrus na ang dalawang kamay. Bakit ba ang aga mong nagising? Wala na akong ibang naisip na maitanong. It's afternoon, sabi nito. Kinuha ang hawak na newspaper at lumabas ng silid para naman akong timang na naiwang tulala sa kanya. Elise, sigaw ni Nate. Napabalikwas ako ng tayo at lalabas na sana ako ng silid niya nang maunahan niya ako. Pumasok siya muli at may sinabi. Who's Carlo? May irita sa boses nito. Naalala ko bigla si Carlo Monterrey, isang 4th year high school at schoolmate ko. Ha? Anong ginagawa niya dito? Wala na siya. Tulog ka pa, pinaalis ko na. Pakisabi nga sa mga manliligaw sa'yo na may asawa ka na? Iritang sabi nito sa akin. Kaya pala pagising ko pa lang ay nakabusangot na ang mukha nito na halatang nagpipigil lang sasabihin. Nate, he is just a friend, sabi ko. Friend? Boyfriend? It's all the same, sabi nito. Sandali nga lang, ano bang pinuputok ng butsi mo? Nakapamewang na sabi ko habang nakatayo ako sa kama. Matangkad siya maliit lang ako. You're not getting my point. Kapag nakita siya ni Lolo, paano mo ipapaliwanag ha? Mabuti na lang at maaga akong nagising at bumungad sa akin ang peste na yon, sabi niya. Sinabi ko na, 'di ba? Kaibigan ko lang si Carlo. I'm not letting you to be friend with that guy. He pointed his index finger on me. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Be ready, we're leaving, sabi niya at muli nang lumabas ng silid. Naiwan akong nakanganga, may sapak ata ang lalaking yun. Tatawagin niya akong princess kanina tapos ngayon pinagbabawalan niya akong makipagkaibigan kay Carlo. What's with him? Bumaba na ako ng kama at nagpa siyang maligo. Ngayon nga pala kami pupunta sa ransyo ng lolo. Hindi na ako makakapasok ngayon ng practice namin for intrams. Kailangan kong i-text ang kaibigan ko to let them know that I will leaving in a few days. Kukunin ko na sana ang phone ko pero wait, nasaan ang phone ko? Pagbaba niya mula sa kanyang kwarto, tinanong siya ng kanyang lolo. Iha, bakit pareho kayo nitong si Nate na nakabusangot ang muka? Did you fight?
No, Lolo, sabi ko. Si Nate ay tahimik lang sa tabi ni Lolo at ni isang salita ay hindi ito umimik. Okay, are you ready? Mukhang puyat kayong dalawa. Ano bang pinagpuyatan ninyo? Oh no, don't tell me. Lolo! Sigaw ko. Napatikhim muli si Nate. Okay, okay, it was a joke. Natatawang sabi ni Lolo. Kung ano-anong kadumihan talaga ang naiisip ni Lolo. Pero, totoo, mukha din namang puyat si Nate. Napatingin ako kay Nate pero tumalikod na to papunta ng grahe. Ang mga katulong na may sinisimulan na ang pagbubuhat ng mga maleta namin at isa-isang nilalagay sa loob ng sasakyan. Let's go! Naiinip na si Nate, sabi ng lolo sa akin. Pero hindi pa ako kumakain, sabi ko. It's your fault. Tanghali ka na gumising. Ewan ko kung ano ang pinagpuyatan ninyong mag-asawa. I stopped him. Lolo, please, sabi ko. Tumawa naman ang lolo, mukhang gusto na talagang mabigyan ng apo sa tuhod. Shh, over my dead body. 2 sasakyan ang gagamitin. Ang isa ay sasakyan ni Nate. Dito na lang ako, iha. Doon ka na sumakay sa asawa mo. Ang sabi ng lolo at malawak ang pagkakangiti sa akin. Kasama niya kasi si Manong Bruce, ang matagal na nitong driver. Sige na, your husband is waiting for you, sabi ni Lolo at pumasok na sa loob habang ininuso naman niya ang huso sa direksyon ni Nate na nakahawak lang sa manibela at seryosong naghihintay sa akin. Bakasyon ba tong gagawin namin? At parehas pa kaming nakaputi, nakala mo talagang couple. Okay Lolo, sabi ko at isinara na ang pinto ng kotse nito. Tumakbo na ako sa itim na sasakyan ni Nate at walang imik na binuksan yon at pumasok na sa loob. Ikinabit ko ang seatbelt at dumungaw na lang sa labas hanggang sa mauna nang umalis ang pulang sasakyan ng lolo at sumunod kami. How's my princess? Bungad sa akin ni Nate. Pakiramdam ko tuloy ay bumalik kami sa dati. Yung ako palagi ang priority niya. Yung ako lang ang baby niya at hindi sinasadyang napagselosa na pala ng fiancé niya noon na si Maricar. I'm good, sabi ko. Maya-maya lang ay tumahimik na ito at seryoso na muling nagmaneho. Bigla na lamang tumunog ang ringtone na alam ko. Hindi ako pwedeng magkamali dahil ringtone yun ng phone ko. Is that my phone? Kunot noo ko at hinanap ang phone na baka nasa bag ko lang pero wala. Hindi sumagot si Nate at tuloy lang sa pagsunod sa sasakyan ng lolo. Hey Nate, is that my phone? Tanong ko muli pero tahimik pa din siya na parang hangin. Don't tell me you stole it, sabi ko. May kinuha siya sa bulsa niya habang ang kaliwang kamay niya ay nakahawak sa manibela. Laking gulat ko na yung phone ko mismo ito. Kukunin ko na sana nang bigla niyang itapon yun sa bintana. Are you crazy? Napasigaw ako pero seryoso pa rin ito. No more calls and texts from that Carlo Monterrey, sabi nito at tuloy lang sa pagmamaneho. Ako na may kala mo papasukan ng langaw dahil nakangangal lang ako habang nakatulala sa kanya. Anong meron at nag-iba bigla ang lalaking ito? Dakang tanong ko sa aking isip. And I can't believe that he stolen my phone. Teka, ano bang... Hindi ko na natapos ang sasabihin nang magsalita pa ito. Huwag mong bigyan ng kahulugan ang ginagawa ko. Hindi naman talaga magandang tingnan kung may asawa ka na. Abay sira ulo ka ah. Anong ibig mong sabihin na feeling ako? Mukha ba akong umaasa sa'yo ha? Paki-explain nga. Nakakagigil kang lalaki ka ah. Gustong gusto kong sabihin sa kanya ang mga katagang yon pero nanahimik na lang ako. Nakakainis talaga ang lalaking ito, nagpipiling pogi. Pogi naman talaga siya, Elise. Ayan na naman ang pahamak mong brain cells. Nakikipagtalo na naman sa akin. Kainis, mababaliw na ako ata kaiisip dito. Minabuti ko na lang na tumingin sa bintana at tumahimik na lang. Mambabad trip lang kasi ako kapag nakipagtalo pa ako sa lalaking ito. Bakit mo ba ginawa yun, Nate? Inis na tanong ko. Nasa harapan na kami ng hasyenda ni Lolo. Eto na naman ako at nangungulit. Sinabi ko na nga sa sarili ko kanina na manahimik na lang. Elise, bakit ba ubod ka ng kulit? Sarap mong kuritin sa singit. Sinabi ko na sa'yo, may asawa ka na, Elise. Gusto mo bang malaman pa to ng lolo? Iritang sabi nito habang isa-isang ibinababa ang mga maleta namin. Si lolo na may kabababa pa lang ng sasakyan kaya't umayos kami. Don Clemente,
Senyorito at senyorita, narito po pala kayo. Hindi ko alam na ngayon ang dating nyo. Bumungad sa amin ang isang matandang lalaki. Ramon, kamusta? Pakikipagkamaya ni Lolo. Ayos na ayos Don Clemente. Maayos pa rin ang pamamalakad ngayon sa hasyenda at sa lupain ng mga Sullivan. Masayang sabi ng matanda. Elise, iha, hindi mo ba naaalala ang Lolo Ramon mo? Siya ang nag-alaga sa daddy mo nung maliit pa to, sabi ni Lolo. Napakunot ang noo ko. Parang pamilyar nga si Lolo Ramon dahil naaalala kong lagi itong kasama ni daddy noon kapag pupunta sila ng pabrika. May sarili kasing pabrika ang mga Sullivan dito sa San Rafaela. Hindi lang dito nagtatapos yun dahil kami din ang nagmamay-ari ng buong anihan ng mga hinog na mangga at palayan dito. Naku iha, 6 years old ka pa lang ata nang makita mo itong Lolo Ramon mo. Pukaw sa akin ng lolo. Ah, hehehe, mano po Lolo Ramon, sabi ko. Nagmano din si Nate dito. Naku, senyorita at senyorito, kaawaan kayo ng Diyos Ama, sabi ng lolo. Napatawa naman ng mahina si Lolo Clemente. Ang laki na rin pala ng senyorito? Manghang-mangha, sabi ng Lolo Ramon. Kamusta ba ang buhay may asawa iho? Tanong ng Lolo Ramon. Napanganga kami ni Nate dahil ito na naman sila sa pangungulit ng biglang may lumabas sa loob ng asyenda. Ramon, hindi mo sinabing narito na pala ang Don, pati sina senyorito at senyorita. Lumabas ang matandang babae. Esperanza? Ikaw na ba iyan? Manghang saad ng lolo ko na nakatitig sa nagangalang Esperanza. Ay ako nga ito Don Clemente. Yumuko ang matanda na bakas ang pangmumula ng 2 pisngi. Esperanza, maghanda ka na ng hapunan, utos ni Lolo Ramon. Iba ang pagtititigan ng lolo ko at ni Lola Esperanza. Pag alis ng matanday muli nagsalita ang lolo. Ang tagal nyo na palang kasal Ramon? Nakangiting sabi ng lolo. Tama kayo Don Clemente, matagal na nga pero hindi man lang kami nabiyayaan ng anak, sabi naman ni Lolo Ramon. Tara na sa loob at mahamog na. Alok ni Lola Esperanza na lumabas ulit ng hasyenda. Naunang pumasok sa loob ang lolo at si Lolo Ramon. Pagsunod namin ni Nate ay bumungad agad sa akin ang antik na napakalaking larawan ni Lola Elise. Oo, ang pangalan ko ay kinuha sa aking lola na hindi ko naman nasilayang buhay. Namatay kasi ito nang ipanganak si Mami. Nakaukit pa rito ang buong pangalan ng lola, Elise Antoinette Lavidad Sullivan. Nandun din ang napakalaking painting ng ikasal si Mami at Daddy. How come? I really miss him so much. Si Dad sana masaya na siya sa bago niyang pamilya. Yes, Mom and Dad are already separated. Isang magaling na doktor ang Daddy. Tulad ko, hindi naman talaga ikinasal ng legal sina Mami at Daddy dahil isang arrangement lang yon. Hindi legal sa pananaw ko yung bang my love na tinatawag nila. Legal man sa papel but not legally for both of them. Nang sila'y mag-divorce ay hindi sinasadyang mabuo ako. Ako na si Elise Andres Sullivan. Napagdesisyonan ng lolo na apelyido niya ang gagamitin ko. Pumayag naman ang daddy dahil may sarili naman itong pamilya. To be honest, I don't know kung bakit ako nabuo. May labang na magitan sa kanila nang mabuo ako? Tanong ko sa sarili. Tahimik lang kasi si Mami at casual na lang talaga sila ng daddy. Kamusta na kaya ang daddy? Namimiss din kaya niya kami ng mom? Minahal niya kaya kami ng Mami? Did you miss him? Napukaw ang atensyon ko sa nakakatitig na napakalaking painting. So much, sabi ko kay Nate. Yes, si Nate na asawa ko. Gusto ko siyang makilala, sabi ni Nate. Oo nga pala, hindi na nakilala ni Nate ang daddy kasi kapag bibisita noon si dad sa amin ay palaging nasa out of town ang mga Salvatore. Noon yon nung nabubuhay pa ang mga magulang ni Nate. Napatingin naman ako sa kanya at nakita ko kung gaano siya namangha sa napakagandang larawan. Akala mo ba makakalimutan ko ang ginawa mo? Pagbabago ko ng topic. Kunot noon naman tong napalingon sa akin at umiling. Tinalikuran ako at nagsimulang maglakad. Aba, tatalikuran mo lang ba ako?
Elise, act like a woman. Pagsita niya sa akin, pinamulahan agad ako ng muka sa labis na hiya. Woman? Bakit isip bata ba ako para sa kanya? Now, my curiosity kills me. Nasa isang hapag-kainan kami kasama ang Lolo Ramon at Lola Esperanza. Iba talaga ang tinginan ng Lolo at ni Lola Esperanza. Para bang may nakaraan sila. Ayoko namang mag-isip ng kung ano-ano nang biglang magsalita ang Lolo. Elise, doon na kayo matulog ni Nate sa master's bedroom. Nasamid ako bigla sa sinabi ng Lolo. Si Nate naman ay sinamaan ako ng tingin dahil sa inakto ko. Iha, ayos ka lang ba? Pag-aal lang sabi ni Lola Esperanza. Tumango naman ako tsaka uminom ng tubig. Umakto ako ng normal kahit deep inside ay halo-halong emosyon na ang nararamdaman ko. Ano daw? Doon kami ni Nate sa master bedroom? Paano kaya yun? Anong mangyayari? Kinakabahan ako. Hindi ko na nga halos marinig at maintindihan ang usapan dahil sa tambol ng puso ko. Dug-dug, dug-dug, dug-dug. Ayan, ganyan lang ang naririnig ko. O diba nakakabuang? Yung utak ko naman, gosh, naglalakbay na naman ng Mars, pati ata Pluto dadalawin na niya. Elise! May tumawag sa pangalan ko. Elise, iha! Ha? Ano daw? Bingi na ata ako. Naramdaman ko ang tapik sa akin ni Nate. Ayun, para akong nakuryente ng 10,000 voltage. Pusang gala naman oh. Nagbalik sa planeteng Earth ang diwa ko. Iha, are you okay? Si Lolo pala ang tumawag sa akin at si Nate. Siya lang naman yung tumatapik sa balikat ko. Nakakahiya. Napainom na lang ako ng maraming tubig. Oo, tama kayo. Marami para 1 galon. Joke. Matulog na kayo. Bukas pupunta tayo sa pabrika. Gusto kong ituro sa'yo, Nate, kung paano ang pamamalakad ng pabrika. Mahirap na, baka mamatay na lang ako, hindi ko pa na ituturo sa'yo. Mahabang litanya ng Lolo. Lolo, wag ka nga ganyan. Ayan naman siya eh. Ayoko talaga ng mga ganyang usapan. Tumawa naman ito at napakamot sa ulo. Biro lang iha. Hindi pa pwedeng mawala si Lolo, aantayin ko pa ang apo ko sa tuhod, sabi nito. Lolo, grabe ka talaga. Inis na ako nang biglang hapitin ni Nate ang bewang ko. Don't act like a kid, princess. Bulong sa akin ito. Pero hindi yun ang problema ko dahil nakaramdam ako ng kuryente sa mainit niyang palad na nakahawak sa bewang ko. Malaking problema na naman ito panigurado. 1 oras ko nga lang makasama si Nate sa iisang kwarto ay mahihimatay na ako. Tapos ngayon pa? Ano ba naman tadhana? Bakit ang badbad mo sa akin? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Okay, kaya mo yan Elise, kaya mo yan. Pabulong na sabi ko. Namamasa na ang kamay ko at nanlalamig. Oh my gosh, ano naman kaya ang gagawin ko? A. Matutulog sa balkonahe. B. Matutulog sa ilalim ng kama. Okay, sige Elise, try mo matulog doon. Tabi kayo ni Sadako. Ang utak ko, kainis kung ano na naman ang naiisip. Pero hindi pa ako tapos. Or C, matutulog sa banyo. Sige, push mo yan Elise, tabi kayo ni The Grudge. Tama na brain, tama na, natatakot na ako. Tinatakot ko na naman ang sarili ko. Timang, di ba? Okay. Maybe I need to read some books bago matulog.